Tara, samahan ninyo po akong magbasa ng Biblia. Ang Aklat ni Baruch, unang kabanata. Ito ang aklat ni Baruch na anak ni Nerias at apo ni Mesias. Si Mesias ay mula sa lahi ni Zedekias, Hasadias at Hilkias. Ito ay sinulat sa Babylonia, noong ikapitong araw ng buwan, 5 taon matapos sakupin at sunugin ng mga taga-Babylonia ang Jerusalem. Binasa ni Baruch ang aklat na ito kay Jehoiakim na anak ni Jehoiakim, hari ng Juda, sa harapan ng lahat ng dumating upang mapakinggan ang pagbasa niyon. Kabilang sa mga ito ang mga maharlika, ang mga anak ng mga hari, ang matatandang pinuno at ang lahat ng uri ng Judeong naninirahan sa Babylonia, mayaman at mahirap, sa baybayin ng Ilog Sod. Nang mabasa ang aklat, ang lahat ay nanandyas, nagayuno at nanalangin sa Panginoon. Nangolekta sila ng salapi at ang bawat isa ay nagkaloob ayon sa kanyang makakaya. Ang nalikom ay ipinadala sa Jerusalem kay Jehoiakim, ang pinakapunong pari na anak ni Hilkias at apo ni Sallam, sa mga pari, gayon din sa lahat ng mga kasama niya sa Jerusalem. Noong 10 araw ng 3 buwan, kinuha ni Baruch ang mga sisidlang pilak na sinamsam sa templo at ipinabalik sa Juda. Ang mga sisidlang ito ay ang mga ipinagawa ni Zedekias na anak ni Haring Josias ng Juda. Nang dalhing bihag sa Babylonia ni Haring Nebuchadnezzar si Jehoiakim, ang mga pinuno, mga bilanggo, mga maharlika at mga karaniwang mamamayan sa Jerusalem. Ganito ang nasasad sa sulat, ang perang kalakip nito ay ibili ninyo ng mga gagamitin bilang handog na susunugan, handog ukol pang kasalanan, handog na pagkain at insenso. Ihandog ninyo ang mga ito sa altar ng Panginoon nating Diyos. Idalangin din ninyo si Haring Nebuchadnezzar at si Belshazzar na kanyang anak, upang tumagal ang buhay nila tulad ng kalangitan. Sa gayon, palalakasin tayo at papatnubayan ng Panginoon. Mamumuhay tayo sa ilalim ng pag-iingat ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia at ng anak niyang si Belshazzar. Maglilingkod tayo sa kanila sa mahabang panahon at sa gayo'y malulugod sila sa atin. Idalangin din ninyo kami sa Panginoon naming Diyos sapagkat kami nagkasala laban sa Kanya. Hanggang ngayon galit pa siya sa amin. Basahin ninyo ang aklat na ito at ipahayag ninyo ang inyong kasalanan doon sa templo, sa unang araw ng pista ng mga tolda at sa inyong mga pagdiriwang ng iba pang mga takdang kapistahan. Ganito ang sabihin ninyo, matuwid ang Panginoon naming Diyos. Ngunit lubog pa rin kami sa kahihiyan hanggang ngayon, kaming mga taga-Juda, mga mamamayan ng Jerusalem. Pati ang aming mga hari, mga pinuno, mga pari, mga propeta at mga ninuno. Sapagkat nagkasala kami sa Panginoon. Tilabag namin ang kanyang mga utos at hindi kami nakinig sa kanya, at hindi namin sinunod ang mga tuntuning ibinigay niya sa amin. Mula nang ang mga ninuno namin ay ilabas ng Panginoon sa Ehipto hanggang ngayon, patuloy kaming sumusuway sa Panginoon naming Diyos. Nagpabiyo kami at hindi siya pinakinggan. Kaya ngayon ay naghihirap kami. Nagaganap sa amin ang sumpa na ibinabala ng Panginoon sa pamamagitan ng lingkod niyang si Moises nang ang mga ninuno namin ay ilabas niya sa Ehipto at dalhin sa isang lupaing mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Hindi namin pinakinggan ang mga salita ng Panginoon naming Diyos sa pamamagitan ng mga propetang isinugaw niya. Ang sinunod namin ang masasamang hilig at panay kasamaan ang aming ginawa. Sumamba kami sa mga Diyos-Diyosan at ang ginawa namin ay pawang kinasusuklaman ng Panginoon naming Diyos. Ikalawang kabanata, tinupad nga ng Panginoon ang babala niya sa amin, sa aming mga hukom, mga hari, mga pinuno, at sa lahat ng taga-Israel at Juda. Wala pang bayang nagdanas ng hirap tulad ng ipinaranas ng Panginoon sa Jerusalem nang isagawa niya ang kanyang ibinabala sa kautusan ni Moises. Sa tindi ng gutom, kinain ng magulang ang sarili nilang anak. Pinapangalap kami ng Panginoon sa iba't ibang lupain at iba't ibang kaharian sa paligid. Kaya't naging kaiyahiya ang aming katayuan at hinamak kami ng lahat. Sa halip na ilagay sa mataas na kalagayan, kami ibinab sapagkat nagkasala kami laban sa Panginoon naming Diyos, hindi namin dininig ang kanyang tinig. Matuwid ang Panginoon naming Diyos, ngunit kami at ang aming mga ninuno ay sadlak pa rin sa kahihiyan hanggang ngayon. Nangyari sa amin ang lahat ng kahirapang ibinabala ng Panginoon. Gayunman, hindi pa rin kami nanambalik sa Kanya, ni tumigil sa aming kasamaan. Binantayan kami ng matindi ng Panginoon. Ibinigay niya sa amin ang kanyang mga utos, ngunit hindi namin siya dininig. Hanggang sa inilapat na niya sa amin ang parusang ito sapagkat siya ay makatarungan.
Kayo po, Panginoon, ang Diyos ng Israel. Sa pamamagitan ng makapangyarihang mga gawa at kababalaghan ay inilabas ninyo kami sa Ehipto. Ipinakita ninyo ang inyong lakas kaya't nakilala kayo ng mga bansa hanggang sa ngayon. Nagkasala po kami, Panginoon naming Diyos. Nagdaksil kami sa inyo at nilabag namin ang lahat ng inyong mga utos. Ilayo po ninyo sa amin ang inyong puot sapagkat iilan na lang kaming natitira dito sa mga bansang pinagtapunan ninyo sa amin. Panginoon, dinggin ninyo ang aming dalangin alang-alang na rin sa inyong kapurihan. Tuobin ninyong kami ikalugdan ng mga bumihag sa amin. Sa gayon, malalaman ng buong mundo na kayo ang Panginoon naming Diyos, at ang Israel ay itinalaga ninyo upang maging sariling bayan ninyo. Tunghayan ninyo kami mula sa inyong trono at dinggin ang aming dalangin. Tingapin ninyo kami, ang mga patay na nasa Hades ay hindi na makakapagpuri sa inyo o makakapagpahayag ng inyong katarungan. Kami po lamang na mga buhay ang siyang makakaawit ng papuri sa inyo at makakapagbuni ng inyong katarungan, bagamat kami ay baon sa hirap, lupaypay, mahina at pinanlalabuan ng paningin dahil sa gutom. Panginoon naming Diyos, dumudulog kami sa inyong trono ng awa, hindi dahil sa anumang kabutihang nagawa ng aming mga ninuno o mga hari. Pinaparusahan ninyo kami ayon sa ibinabala ninyo sa pamamagitan ng inyong mga propeta nang sabihin nila. Sinasabi ng Panginoon, sumuko kayo at maglingkod sa hari ng Babylonia at pananatilihin ko kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Kapag hindi kayo sumunod sa salita ko at hindi naglingkod sa hari ng Babylonia, papatigilan ko ang lahat ng pagdiriwang at kasayahan sa mga lungsod ng Juda at sa Jerusalem. Pati ang pagdiriwang ng mga kasalan ay di na maririnig sa buong lupain. Ito ay mas asalanta at hindi nataitirhan ninyo man. Ngunit hindi namin sinunod ang inyong utos. Hindi kami naglingkod sa hari ng Babylonia. Kaya naman, tinutuon ninyo ang inyong ipinasabi sa mga propeta na inyong lingkod, nahuhukayan at ikakalat ang kalansay ng aming mga hari at mga ninuno. Gayon na ang nangyari, ang kalansay nila'y nakalantad sa init ng araw at lamig ng gabi. Namatay sila dahil sa matinding gutom, digmaan at salot. Dahil sa kasalanan ng Israel at Juda ay hinayaan ninyong mabasak ang inyong banal na templo at nanataylang wasak hanggang sa panahong ito. Gayunman, Panginoon naming Diyos, pinagpasensyahan ninyo kamit kinahabagan. Tulad ng ipinangako ninyo kay Moises na inyong lingkod noong ipasulat ninyo sa kanya sa harap ng bayang Israel ang inyong mga utos. Sinabi ninyo noon, kapag hindi kayo sumunod sa aking mga utos, mauubos kayo at itatapon sa lahat ng dako. Alam kong hindi ninyo ako susundin sapagkat matigas ang inyong ulo. Ngunit sa lupaing katatapunan ninyo ay makapag-iisip-isip kayo. At makikilala ninyo na ako nga ang Panginoon ninyong Diyos. Bibigyan ko kayo ng isipang makakaunawa at pusong masunurin. Pupurihin ninyo ako sa lupaing pinagtapunan sa inyo at aalalahanan ang aking pangalan. Magbabago na kayo at titigilan ng inyong kasamaan, sapagkat maaalala ninyo kung ano ang sinapit ng inyong mga ninuno nang sila'y magkasala sa akin. Kung magkagayon, ibabalik ko kayo sa lupaing ipinangako ko sa inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Mapapabalik sa inyo ang lupaing iyon, pararamihin ko kayo at hindi na mababawasan ang inyong bilang. Gagawa ako ng walang hanggang kasunduan sa inyo. Ako ang magiging Diyos ninyo at kayo naman ay magiging bayan ko. Hindi ko na aalisin ang aking bayan sa lupaing ibinigay ko sa kanila. Ikatlong kabanata, Panginoong makapangyarihan sa lahat, Diyos ng Israel, kami po ay tumatawag sa inyo sa gitna ng aming pagdurusa. Dinggin ninyo kami at kahabagan, O Panginoon, sapagkat nagkasala kami sa inyo. Kayo po ang naghahari magpakailanman, samantalang kami namamatay at tuluyan ng naglalaho. Panginoong makapangyarihan sa lahat, Diyos ng Israel, dinggin ninyo ang aming panalangin. Kami po'y para ng mga patay. Nagkasala sa inyo ang aming mga ninuno nang sila'y hindi tumalima sa inyo, at kami ang nagdurusa dahil sa kanilang kasalanan. Huwag na po ninyong alalahanin ngayon ang kasalanan ng aming mga ninuno, kundi ang inyong pangalan at kapangyarihan. Sapagkat kayo lamang ang Panginoon naming Diyos, at kayo lamang ang lagi naming pupurihin. Ipinunla ninyo sa aming mga puso ang takot sa inyo upang kami ay tumawag sa inyong pangalan. Sa aming pagkabihag, pupurihin namin kayo, sapagkat tinalikuran na namin ang mga pagkakasalang ginawa sa inyo ng aming mga ninuno. Kami ngayon ay nasa gitna ng mga bansang pinagtapunan ninyo sa amin.
Kinukot siya at hinahamak nila kami. Pinaparusahan ninyo kami, Panginoon naming Diyos, dahil sa kasamaan ng aming mga ninuno na tumalikod sa inyo. Dinggin mo, Israel, ang mga kautusang nagbibigay buhay, makinig ka at nang ikaw ay matuto. Israel, bakit ka nasa lupain ng iyong mga kaaway? Bakit ka tumanda sa ibang lupain? Bakit itinakwil kang parang patay? At ibinilang na sa mga nasa Hades? Nangyari ito sapagkat itinakwil mo ang bukal ng karunungan. Kung lumakad ka lang sa landas ng Diyos, sana'y namumuhay kang matiwasay sa habang panahon. Hanapin mo ang bukal ng pangunawa, lakas at kaalaman, at malalaman mo kung nasaan ang mahabang buhay, ang liwanag na sa iyo ay papatnubay, at ang kapayapaan. May nakatuklas na ba kung saan nakatira ang karunungan, o nakapasok sa kanyang taguan ang yaman? Nasaan na yon ang mga tagapamahala ng mga bansa, at namamahala sa mababanggas na hayop? Nasaan ang mga naglibang sa panghuhuli ng mga ibon? Nasaan ang mga nagtipon ng pilak at gintong pinagkatiwalaan ng tao, at kailan may dinasiyahan sa kanilang nainpo? Nasaan ang mga nagsisikap magkamal ng salapi ngunit wala namang iniwang bakas ng kanilang tinagpagyaran? Pumanaw na silang lahat, lumipat na sila sa daigdig ng mga patay, at may pumalit na sa kanila. May lumitaw ng mga bagong lahi at nanirahan sa lupain. Nakita nga nila ang liwanag ng araw ngunit hindi nila nakita ang daan ng kaalaman. Hindi nila natuklasan ang landas ng karunungan at hindi nila ito nakamtan. Naligaw ring tulad nila ang kanilang mga anak. Ang karunungan ay hindi narinig ng mga Kanaanita, hindi ito nakita ng mga taga-Temon. Hindi rin ito natagpuan ng mga anak ni Hagar at ng mga mangangalakal ng Meron at Temon. Pawang nabiguri ng mga nagkukwento ng alamat at nagsasaliksik ng karunungan. O Israel, anong laki ng sanlibutang pinaninirahan ng Diyos, at anong lawak ng kanyang nasasakupan. Ito'y walang hangganan at di masusukat ang lapad at taas. Noong unang panahon, isinilang ang mga higanti, malalakit malalakas at batikang mandirigma. Ngunit hindi sila pinili ng Diyos, hindi itinuro sa kanila ang landas ng kaalaman. Pumanaw sila dahil sa kawalan ng karunungan, nalipol sila dahil sa kanilang kamangmangan. May nakaakyat na ba sa kalangitan at nakapagbaba ng karunungan mula sa mga ulap? Mayroon na bang nagtawid dagat upang bumili ng karunungan sa pamamagitan ng ginto? Walang nakakaalam ng daan patungo sa kanya, o nakatuklas ng paraan ng paglapit sa kanya. Ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay ang tanging nakakakilala sa karunungan. Nauunawaan din niya ito sa pamamagitan ng kanyang kaalaman. Siya ang lumikha at naglagay dito ng lahat ng uri ng mga hayop, nagutos siya at lumitaw ang liwanag. Nanginginig ito sa takot kapag siya'y tumatawag. Tinawag din niya ang mga bituin at madali silang nagsitugon. Narito kami, lumagay sila sa kani-kanilang lugar at masayang nagniningning para bigyang lugod ang lumikha sa kanila. Ito ang ating Diyos, walang makakapantay sa Kanya. Alam niya ang daan ng karunungan, at ito'y ipinagkaloob niya sa lingkod niyang si Jacob, kay Israel na kanyang minamahal, 37. Mula noon, nakita na sa daigdig ang karunungan, at nanatili sa sangkatauhan. Ika-4 na kabanata, ang karunungan ang siyang aklat ng mga utos ng Diyos, ang batas na mananatili magpakailanman. Ang manghawak dito'y mabubuhay at ang tumalikod ay mamamatay. O bayang Israel, tanggapin ninyo ang karunungan at lumakad kayo sa kanyang liwanag. Huwag ninyong ibigay sa ibang lahi ang inyong karangalan at mga karapatan. Mapalad tayo, mga Israelita, sapagkat alam natin kung ano ang nakalulugod sa Diyos. Dakasan ninyo ang inyong loob, mga kababayan, kayong mga nalabi sa bayang Israel. Ipinagdiri kayo sa mga dayuhan, hindi upang lipulin. Ipinasakop kayo sa iba sapagkat ginalit ninyo ang Diyos. Nang maghandog kayo sa mga demonyo sa halip na sa Kanya, niliit ninyo ang sa inyo'y lumikha. Kinalimutan ninyo ang Diyos na walang hanggan na sa inyo'y nag-alaga sa pasimula, at dinulutan ang pighati ang Jerusalem na sa inyo'y nag-aruga. Nakita ng Jerusalem ang parusa ng Diyos sa inyo at Kanyang sinabi, mga karatig bayan ko, ako'y pinararanas ng Diyos ng matinding hirap. Ang mga mamamayan ko'y pinabihag ng walang hanggang Diyos sa kanilang mga kaaway. Maligaya ko silang pinalaki, ngunit nanandyas ako sa pagdadalamati ng sila'y kunin sa akin. Huwag sanang ikagalak ninyo man ang aking kasawian. Naiwan akong namumulila at balo dahil sa pagkakasala ng aking mga mamamayan.
Tinalikuran nila ang kautusan ng Diyos at ako'y naging isang bayang wasak at tiwangwang. Hindi nila pinahalagahan ang kanyang mga utos. Hindi nila tinunton ang kanyang mga landas. Mga karatig bayan ko, tingnan ninyo at alalahanin ang sinapit ng aking mga mamamayan. Sila'y ipinabihag ng Diyos na walang hanggan. Tinawag niya ang isang malayong bansa, walang habag at iba ang wika, walang paggalang sa matatanda at hindi marunong maawa sa mga bata. Bunihag nila ang mga anak ko at ako'y naiwang nangungulila. Mga anak, hindi ko kayo matutulungan. Ang nagpadala sa inyo ng kahirapang ito, ang tanging makapagliligtas sa inyo. Lumakad na kayo, mga anak, at iwan ninyo akong nag-iisa. Kinubad ko na ang balabal ng katiwasayan at nagsuot ako ng damit panluksa. Mananalangin ako sa Diyos na walang hanggan habang ako'y nabubuhay. Dakasan ninyo ang inyong loob, mga anak. Tumawag kayo sa Diyos at ililigtas niya kayo sa inyong mga kaaway. Nagtitiwala ako na ililigtas kayo ng Diyos na walang hanggan. Nakadarama na ako ng malaking kaliwan dahil sa nakikita kong pagkahabag sa inyo ng banal na Diyos, ang inyong walang hanggang tagapagligtas. Lumuha ako at nanandyes nang kayo'y dinalang bihag, ngunit muli akong liligaya kapag kayo'y ibinalik na sa akin ng Diyos. Nakita ng mga karatig bayan ko nang kayo'y bihagon, ngunit hindi na magtatagal at makikita nilang dumarating ang Diyos na walang hanggan, na puspos ng kaluwalhatian upang kayo'y iligtas. Mga anak, tiisin ninyo ang pagdidisiplina sa inyo ng Diyos. Nabihag kayo ngayon ng inyong mga kaaway, ngunit darating ang araw na makikita ninyo ang kanilang pagbagsak at tatapakan ninyo sila sa leeg. Mga anak kong inaruga, naglakbay kayo sa bako-bakong landas. Para kayong kawan na sinamsam ng kaaway. Dakasan ninyo ang inyong loob, mga anak, tumawag kayo sa Diyos. Aalalahanin kayo ng nagtakda sa inyo na maranasan ang ganitong kalagayan. Noon, kayo ay lumayo sa Kanya. Ngayon na may magbalik loob kayo at maglingkod sa Kanya ng buong pagsisikap. Ang Diyos na nagpadala sa inyo ng kahirapang ito ang siya ring magkakaloob sa inyo ng ligayang walang katapusan kapag kayo'y iniligtas na Niya. Tibayan mo ang iyong loob, Jerusalem, aaliwin ka ng Diyos na sa iyo'y nagbigay ng pangalan. Kawawa ang mga nagpahirap sa iyo at ang natuwa sa iyong pagbagsak. Kawawa ang mga lungsod na umalipon sa iyong mga anak. Kawawa ang lungsod na bumihag sa iyong mga anak. Kung nagdiwang siya noong ikay bumagsak at mawasak, ngayon manananis naman siya sa daranasin niyang kapahamakan. Pupuksain ko ang marami niyang tauhan na labis niyang ipinagmamayabang. Ang pagmamalaki niya ay mauuwi sa panaghoy. Ako ang Diyos na walang hanggan. Paulanan ko siya ng apoy. Masusunog siya sa loob ng maraming araw hanggang sa matupok ng tuluyan. At siya ay paninirahan ng mga demonyo sa loob ng mahabang panahon. Jerusalem, tumingin ka sa silangan, at tingnan mo ang kagalakang dulot sa iyo ng Diyos. Narito't dumarating na ang mga anak mong itinapon. Nagkakatipon sila ayon sa tawag ng kabanal-banalang Diyos. Dumarating sila mula sa silangan at sa kanluran na nagpupuri sa kanyang kaluwalhatian. Ikalimang kabanata. Jerusalem, hubarin mo na ang damit panluksa at isuot mo ang walang hanggang kaluwalhatian ng Diyos. Ibalabal mo ang kanyang katwiran at iputong mo sa iyong ulo ang korona ng kaluwalhatian ng Diyos na walang hanggan. Itatanyag kanya sa lahat ng dako. Tatawagan kang kapayapaang bunga ng katwiran at kaluwalhati ang bunga ng pagiging makadiyos. Jerusalem, tumayo ka at umakyat sa mataas na burol. Tumingin ka sa silangan at tanawin mo ang iyong mga anak na sa isang tawag lamang ng banal na Diyos ay natitipon mula sa silangan hanggang sa kanluran. Nagagalak sila sapagkat hindi sila kinalimutan ng Diyos. Pilit silang inagaw sa iyo at kinaladkad palayo, ngunit ngayon ibinabalik sa iyo na sakay sa kaluwalhi siyang warrior na kaupo sa maharlikang trono. Iniutos ng Diyos na patagin ang matataas na bundok at walang hanggang burol, at tambakan ng mga libis upang panatag na makabalik ang bayang Israel na puspos ng kaluwalhatian ng Diyos. Sa utos niya'y lilito ang maraming mababangong punong kahoy upang liliman ang Israel. Aakayin sila ng Diyos at babalik silang masaya na pangangalagaan ng kanyang habag at katwiran at liligaya sa liwanag ng kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Maraming salamat sa po inyong pakikinig. Paki-like, share and subscribe naman po ng aking channel. Hanggang sa muli, eto ang inyong lingkod, si Boy Letra. Paalam.